Joint communique at peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng National Democratic Front. Ating pag-uusapan kasama si Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Presidential Assistant Wilben Mayor. Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali niya at Yusek Edu, magandang tanghali po sa mga nanonood at nakikinig ng inyong palatuntunan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sir, unang-una, ano po ang masasabi ninyo sa suporta ng mga mambabatas sa mga proklamasyon ni Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng amnesty sa 4 na rebel groups? Ninya at Yusek Edu, kami po ay sa ngalan po ni Secretary Galvez at mga kawani po ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ay nagpapasalamat po sa mga mambabatas sa suporta na ibinigay nila doon sa 4 na proklamasyon kahapon sa deliberation. Actually, andun kami kahapon niya at nakita natin ang mga lawmakers, mga mambabatas na sumuporta dito. At muli, sa ngalan po ng ahensya namin na tumataguyod po dito, ay kami po ay nagpapasalamat. Napakalaki po ng malaking bagay po para po sa ating mga combatants at mga former rebels ang isang amnestia na programa ng ating pamahalaan. Yes, Sir Wilben, nabanggit nyo nga po na napakahalaga nito. Paki-explain lang po, Sir Wilben, sa ating, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, no, gaano ba ka-crucial or ka-importante itong amnestia na binibigay ng pamahalaan sa mga dating rebelde, lalo na po yung isinusulong na panibagong peace talks? Yusek Edu, ang isang amnestia ay napakahalaga sa buhay ng isang former combatant o former rebel dahil ito ay magbabago ng kanyang buhay. Ang isang amnestia na binibigay ng isang pangulo ay magtatanggal ng criminal liability sa isang binigyan o ginrant ng amnestia. Ito ay magbabalik ng kanyang political at civil rights at tuluyang magbabago ng buhay niya. Pagbalik niya sa mainstream society ay bago na siya, magkakaroon siya ng bagong buhay at ang pamahalaan ay nakahanda naman ang mga socio-economic programs para sa mga kababayan natin, mga kapatid natin na gustong bumalik po sa folds of the law, sa pamahalaan at magbagong buhay, Yusek Edu. Sir, ano po yung mga kaso na mga binibigyan ng amnestia? Paano kung kasama dito yung mga kasong murder o yung mga iba pang heinous crimes? Ninya, ang murder, rape, iba pang mga hindi covered na cases or offenses dito, nakasaad po yan sa proclamation. Ang halimbawa lang po ng mga kasong kasama po dito yung rebellion, alarm scandal, at inciting to sedition. Marami pa pong nakalaad po dyan sa proclamation. Subalit may mga kasong hindi po pwede, kagaya po ng rape, murder, at yung mga hindi sa tinatawag nating in furtherance of their political beliefs. Kasi yun po ang pinaka-anchor po doon na dapat yung mga offenses ay in furtherance po for their political beliefs. Alright, sir, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ang nakapaloob sa transformation roadmap at normalization process para po sa mga dating rebelde? Kung ihalimbawa natin, Ninya, yung sa ginagawa natin sa MILF, meron pong dalawang tracks po ang Comprehensive Agreement o Bangsamoro. Meron po yung political track at saka normalization track. Yung pong sa normalization track, meron po dahil tinatawag na security. 4 na aspeto po yun, security, socio-economic, confidence building measure, as well as yung transitional justice and reconciliation. Doon po sa security, ito po meron po tayong tinatawag ditong programa na decommissioning na kung saan ang mga combatants po ay tinatransform natin from the parabang warrior sila ngayon, matatransform sila to a civilian life at yung kanilang mga armas na ginagamit noon ay to-turn over po nila sa pamahalaan. Ngayon, yung pong aspeto naman po ng socio-economic, ito yung mga programa ng ating pamahalaan na nakahanda para sa kanila pagbalik nila sa mainstream ng society para naman po at magkaroon sila ng livelihood
at hanap buhay at para masuportahan nila ang kanilang mga pamilya. Yung confidence building measure po, kasama po dyan yung tinatawag natin ngayon na pinag-usapan, yung amnestia. Kaya mahalaga po dito ang amnesty kasi kasama po yan sa mga peace agreements ng ating pamahalaan. Commitment po yan ng pamahalaan sa ating mga former combatants or former rebels na bumalik na po sa pamahalaan niya. Alright, Sir Wilben, siguro kunin na natin 'to pagkakataon na ito para sagutin po yung kritisismo, no, o sabihin na lang natin na takot na itong ating mga bagong hakbang po daw ay mababaliwala o mai-invalidate yung mga gains ng previous administration, particularly sa fight against insurgency. Ano po bang sagot natin dito, Sir Wilben? Ang kung tinutukoy po natin yung exploratory talks na yung naging resulta nito, yung joint statement ay joint communique, ang mga nakaraan pong mga ginawa po ng pamahalaan ay napakalaki pong bagay po. Credit goes to those agencies, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, and other agencies that work hard, that sacrifice at brought us to this kind of situation. Kaya nga po nagkaroon po tayo ng exploratory talks at nagkaroon ng pag-asa para po sa pag-uusap. Ang exploratory talks na to ay naging resulta nga po yung joint statement at joint communique na kung saan nakasaad po dito yung intensyon ng dalawang partido, yung ating pamahalaan at ang National Democratic Front of the Philippines, na ang sabi nga po doon ay nag-agree po sa isang principled and peaceful resolution of the armed conflict as well as the ending of the armed struggle and transformation of the CPP, NPA, NDF. So ito po ang naging produkto ng pag-uusap na yon, at ang mga detalye po dito ay pag-uusapan pa po sa mga susunod na mga pagkikita ng dalawang partido. So, sir, even while you're saying na back to zero or back to square one, you are not going to ignore yung mga dating na pag-usapan na. Linawin nga po natin ito, sir. Ninya, ang pag-uusap na ito ay bago. Walang precondition. Hindi natin i-refer kung ano man ang dating pinag-usapan. Bago po ito. Hindi po tinatawag na resumption of talks, kundi bago. Lahat ng mga detalye or ano pang dapat pag-usapan ay sa susunod po na pagkikita po. So, una-una, ang nasabi nga po natin ay walang precondition. Ang line of efforts ng pamahalaan, yung operations ng ating Armed Forces of the Philippines ay tuloy-tuloy. Yung law enforcement operations din po ng ating kapulisan ay tuloy-tuloy. Ang bawat ahensya ng pamahalaan ay tuloy-tuloy yung kanilang dapat gawin. Wala pong dapat itigil po dito. At kagaya ng nabanggit ko kanina, this is a new discussion, new dialogue. Walang precondition at simula tayo sa isang bagong pag-uusap. Alright, malinaw na po yan. Ano naman po ang kahalagahan ng suporta ng bawat ahensya ng pamahalaan sa panibagong peace talks na ito? Ninya, napakahalaga po ang suporta ng bawat isa, bawat mamamayan, bawat ahensya ng pamahalaan. Meron tayong tinatawag na whole of nation approach, whole of government approach, at ito yung sinusulong natin palagi. Nakita na natin na kung saan nagtulong-tulong ang bawat ahensya ng pamahalaan at napunta nga po tayo dito sa sitwasyon na ito. Yung ini-implement po natin, base nga po dun sa whole of nation approach at whole of government approach, ay nagbunga po ng maganda. Kaya nagkaroon po ng ganitong sitwasyon at nailagay tayo sa ganitong current situation na kung saan nagkaroon ng agreement na mag-usap muli at pag-usapan pa ang mga detalye sa mga susunod na pagkita ng dalawang partido niya. Panghuli na lang po, Sir Wilben, sa mga nakalipas pong taon, nakita po natin yung epekto nitong armed conflict pagdating sa local government level. Ano naman po ba yung nakikita nating magiging benepisyo sa mga local government levels po natin sakaling magtagumpay itong ating ongoing peace negotiations? Yusek Edu,
Bigyan natin siguro ng halimbawa ang nangyari po sa BARM. Dati po, bago po nagkaroon ng comprehensive agreement sa Bangsamoro, ang nakita po natin ay ang pag-unlad ng region na to. Sa ngayon po, ang makikita po natin, ang epekto ng kapayapaan sa region na to, ang poverty incident po ay magmula nung nakatala po dyan, dati po ay 61.7, bumaba po yan at least mga 37%. So ito po yung epekto ng kapayapaan sa isang rehiyon o lokalidad na kung saan umuunlad ang isang lugar. Dahil nga po wala naman po siguro yung negosyante o investor na pupunta sa isang lugar para po magpalaganap ng kanyang negosyo doon dahil nga po ang isang lugar ay magulo. Ang nakikita po natin sa ngayon sa mundo, na alam po naman ng lahat na nangyayari sa Ukraine, sa Russia, sa Israel at sa Hamas, ang digmaan po ay wala pong idinudulot na mabuti. Ang digmaan po ay palaging talo po ang dalawang partidong naglalaban dito. Kaya wala pong magandang idudulot ang paglalabanan ng kahit sino. Kaya mas maganda po ang isang lugar ay mapayapa para ito po ay umunlad. Mensahe nyo na lang po sa lahat ng nakatutok sa ating programa ngayon. Sa ating pong mga kababayan, kami po ay nananawagan ng tuloy-tuloy niyong pagsuporta sa prosesong pangkapayapaan. Ang mithiin po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ipagpatuloy ang prosesong pagkapayapaan at hangad niya ang tunay at mahabang pangkapayapaan para sa pangunlad ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras, Presidential Assistant Wilben Mayor. Maraming salamat din po.